to give us the Word of God. She is JL Makawayan's Warriors Intercessors Network Head. Let us give her a God bless you welcome, Sister Dolly Noriega. Buenos días a todos, mi hermanos y hermanas. God bless us all. Tayo mga tagalangit, purihin ang Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Our God is in this house. Jesus is in this place. Hallelujah! Sasamahan tayo ng ating Diyos na buhay sa umaga na ito at maging sa ating paglabas mamaya hanggang sa mga darating pang panahon, sasamahan tayo ng Diyos na buhay. Amen! Glory to God! Our theme sa buwan na ito, nasa ikalawang linggo na tayo, is all about a faith uncompromising generation. And ayon po sa Book of Acts, chapter 5, verse 29, ang sabi po riyan, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than men. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, ang sabi nila, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa tao. Purihin ang Diyos. Tayo po saglit manalangin. Hallelujah. Pumikit po tayo. Sige, huwag kayo tumingin sa akin. At tayo pumikit. Purihin ang Panginoon. O Diyos, sa oras na ito, itinitiwala namin ang pagpapahayag ng iyong salita sa aming lahat. Your word is truth. Your word is alive and powerful. Katulad po ito ng sandata, kagaya ng kutsilyo na makabilang side ay napakatalim. O Diyos, ang isang side para sa akin, ang kabilang side para sa aking mga kapatirang na nakikinig sa umaga na ito, maging online, maging sa FB live stream at sa kanilang mga telebisyon. Panginoon, let your truth prevail. Lead us to your truth, Panginoon, O God. At tulungan niyo kami lumakad sa gitna ng iyong kalooban upang makapamuhay kami na may katwiran, may kabanalan tungo sa landas ng buhay na walang hanggan. At sa umaga na ito, itinitiwala namin ang lahat sa inyo. Panginoon, be the programmer. We invite you, Holy Spirit, to teach us your word and minister to each and every one of us. Ako na yung gagamitin, hiwalay sa iyo, wala akong gagawin. Magagawa, Panginoon. Kayo ang magsalita, kayo, Lord God, ang gumamit ng instrumento, kagaya ko, to be your mouthpiece in this morning. We give you all the honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Isang palagpak uli sa Panginoon. Hallelujah. Ang ating pag-aaralan po sa umaga na ito, ang title ng ating pag-aaralan is all about uncompromising faith in the fiery furnace. Sa umaga na ito, hayaan natin na ang ating pananampalataya will go to a higher level, gaya ng tatlong Hebrew young men na si Shadrach, Meshach, at Abednego, whose conviction is so powerful, so strong. Ang mga taong ito, mga kapatid, they would still rather die than deny or disappoint their God. Okay? So, go with me at tayo ay sama-samang basahin ang Book of Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Ang sabi po riyan, sama-sama po natin basahin. Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Hindi ko naririnig ang iyong mga tinig. May mga dila naman tayo. Ano po? Okay. O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. 17.
if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. At sa huling verse, but even if He doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. May the Lord add another bonus of blessing sa pagbabasa natin ng kanyang salita. Ano po? Praise the Lord. Now, God can take you out of your situation or bring you through it. Ibig sabihin, anuman ang mga sitwasyon ninyo sa umaga na ito, mga kapatid, kayang-kaya ng Diyos. Alisin kayo dyan sa mga sitwasyon nyo, sa mga problema nyo, sa mga sirkumstansya nyo, at pwede rin niya i-allow, na hahayaan niya na dumaan kayo dyan sa mga pagsubok. Bakit? Bakit i-allow niya? Upang ang ating mga pananampalataya ay umusbong, tumaas, so that your faith will be built or rebuild para ang bawat isa sa atin ay mabless sa umaga na ito. At hindi lamang para sa atin, pati na ang ibang tao, pag nakita yung pananampalataya na meron tayo, sila rin ay mapagpala. Amen. Glory to God. Now, ang ating Panginoon ay dinidevelop sa atin ang isang uri ng pananampalataya. What is that, Ate Dali? Ito ang pananampalataya na dinidevelop ni Lord sa atin. Yung furnace faith. Sabihin nga natin, furnace faith. Okay. Furnace faith, mga kapatid. At tandaan po natin, ang furnace faith will keep all of us on fire. Lahat tayo, aapoy. Umaapoy ang iyong pananampalataya sa umaga na ito, Sister Flor. Hallelujah! At hindi lamang yon, you will contagiously ignite others as well because of your faith, because of that furnace faith that you have in the Lord. So God is looking for people with strong conviction. And hindi lamang strong conviction, powerful, firm conviction to do yung kalooban ng ating Panginoon. And who will stand for what is right, even in the midst of other of people who do the opposite. Sila yung mga sabihin natin yung mga walang pananampalataya kagaya natin. Okay? So, in other words, ito yung mga tao who do not know the word compromise. Hindi nila alam kung paano magkompromiso. Meron silang paninindigan sa buhay, mga kapatid. Hindi sila basta-basta nagsusway ng mga opinyon ng iba. Hindi sila nadadala. May sariling prinsipyo. Naninindigan sa tama. Okay? So, puntahan natin yung ibang mga definitions ng word. Let's define the word uncompromise. Uncompromise means unwillingness to make concessions to others, especially by changing one's ways or opinions. You do not acknowledge defeat, mga kapatid, at hindi ka nagko-concede. Halimbawa, ikaw ay tumakbo, presidente ng o barangay kapitan, at lumabas doon sa mga balota, talo ka, pero alam mo sa iyong puso na hindi ka talo. Alam mo, malakas, maraming kang botong nakuha. Kaya hindi ka magko-concede. Okay? Another meaning of uncompromise, it means do not agree. You do not agree, you do not allow settlement. Okay? Hindi mo papayagan na
mag-areglo na lang kayo. Basta alam mo, tama ka. Alam mo, naapi ka. Paninindigan mo yon. Paglalabanan mo yung katwiran mo, mga kapatid. And it also means, do not succumb to the worldly system. Okay, when the law of man conflict with the law of God, syempre, ano ang susundin mo? Batas ng Diyos. Okay? Batas ng Diyos. And that is uncompromising. Gets nyo? Purihin ang Panginoon, napakatahimik na nakatingin sa akin, pero alam ko ang mga puso't isip nyo ay nakikiayon dito sa ating mga natutunan sa umaga na ito. Amen. So another word, i-define natin, furnace faith. Kasi sabi ko kanina, dinidevelop sa atin yung isang uri ng pananampalataya, and that is furnace faith. Okay? So furnace faith refuses to fail no matter the intensity of the heated circumstance you find yourself in. Hindi ka basta sumusuko, kapatid. Gaano man katindi, gaano man kainit ang iyong mga pangangailangan, mga problema, mga suliranin, mga kapatid. Praise the Lord. Kayo ay patay na sa pagdududa. You are dead to doubt at bulag na kayo. Hindi nyo na nakikita na may mga imposibleng bagay dahil para sa iyo, ang alam mo, positibo ka na lahat ng bagay pwede maging posible dahil yon ang sabi ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Bakit patay tayo sa pagdududa at bulag tayo sa mga imposibleng mga bagay? Dahil mga kapatid, naniniwala ka that God can absolutely do anything. Amen? Gusto mo magkaanak? Hindi ka mabuntis-buntis? Alam mo, nothing is impossible with God? Kayang-kaya magtanim si Lord ng binhi dyan sa iyong ovary para mabuo yung isang nilalang na isisilang mo after 9 months. Beautiful. Amen. Glory to God. And even when you don't understand the Lord, kahit hindi mo siya maunawaan, but still you don't compromise, you don't waver sa iyong pananampalataya. Okay? Kahit na nasa sitwasyon ka na alanganin that will attempt to knock you off your feet, hindi ka pa rin susuko. Hindi ka magko-compromise. Hindi mo iko-kompromiso ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya, ang iyong belief. Okay? So, it also believes that even if you have to go through the fire, kahit na dumaan ka sa matinding apoy ng problema, ng pagsubok, ng suliranin, ng mga pangangailangan, mga kapatid, God will go with you. Hallelujah! Your faith develops a second kind of sight. Meron ka pangalawang second kind of sight, yung paningin. Ano yon? You see more than just the trouble because you see God right beside you. Nakikita mo, although hindi mo talaga with your naked eyes, hindi mo siya nakikita, pero ang faith mo na nagsasabi, nandyan siya sa tabi mo. Nakaupo ka dyan, nakaupo din si Lord dyan sa tabi mo. Amen? Nakatayo ka dyan, Sister Pet, ang Diyos nandyan din sa tabi mo, nakatayo. Sinasamahan ka. Sinasamahan tayo araw-araw. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. Tayo lang ang nag-iiwan kay Lord. Dahil gusto nating gawin yung mga sariling kalooban natin, yung mga kagustuhan natin. Okay? Praise the Lord. So you can prove it. Di ba? Sabi nga, Sister Per, sige, prueba na nandyan
katabi mo si Lord, hindi mo naman pwedeng i-prove, di ba? Pero ramdam mo yun. Dahil yun ang faith mo. Nararamdaman mo. Nafe-feel mo ang presensya niya. Nangingilabot ka. Tumatayo balahibo mo. Lumalaki ulo mo. Nararamdaman mo ang Diyos sumasa iyo. Purihin ang Panginoon. 1 Peter chapter 4 verse 12 says, suffering for being a Christian. Okay, ang sabi riyan sa 12, dear friends, mga kapatid, mga kapamilya, mga minamahal kong kapatiran, don't be surprised at the fiery trials you are going through. Huwag na kayo magtaka, kapatid, as if something strange were happening to you. Sabi nga sa Word of God, everything that has to be shaken will be shaken. Even the very faith that we have in the last days will be shaken. Kaya maganda tayo. Let's be prepared kahit na mangyari yon. Let's not compromise. Amen? Glory to God. Hallelujah. And Romans 8:37 says, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ Jesus, who loved us. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang nais niyang sabihin, at ito'y sinabi na sa amin sa Peniel, hayaan mo na mahalin ko lang kayo. Hayaan nyo lang na mahalin ko kayo, sabi ni Lord. Kahit na may mga kahinaan kayo, nakasala kayo, tandaan ninyo, matindi ang pagmamahal ko sa bawat isa sa inyo. When you hear the word of the Lord, kailangan sumunod ka na. It's an emergency to obey the Lord. Amen? Purihin ang Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, kapag may mga tao na may mga cancer, they're suffering from diabetes, meron silang kidney, liver problems, heart problems, pansinin natin, hindi naman talaga lahat gumagaling, di ba? Yung iba nga, ikinamatay na nila, na naroon sila sa gitna ng mga sakit at karamdaman. Ibig ba sabihin, iiwanan na natin ang Diyos? Ibig ba sabihin, hindi na tayo mananampalataya sa ating Diyos dahil doon? Absolutely not. My dear brethren, tandaan natin, Jesus is looking at you. Jesus is looking at you. He is looking at me. At sinasabi niya, sinasabi ng Lord, with men, it is impossible. But all things are possible with God. Give God the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Ang saya-saya sa piling ni Lord. Amen. Mas maganda pa, manatili kahit isang araw sa presensya ng Diyos than spending it elsewhere na walang katuturan. Dito, marami tayong matututunan. Sa presensya ng Diyos, tayo'y pagagalingin. Sa presensya ng Diyos, tayo'y pasayahin. Tayo'y aaliwin. Tayo'y bibigyan ng pagpapala. Amen? Kung nasa labas ka, may pagpapala ba ikaw na matatanggap? Wala. Amen? So, tingnan po natin ito. Ano ba ang mga lessons na pwede natin matutunan sa buhay ng tatlong Hebrew young men na si Shadrach, Meshach, at Abednego? Una po, these three Hebrew young men were committed. Committed po sila. Ang sabi po sa book of Daniel, chapter 1, verse 5, the king assigned them a daily portion of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for 3 years and then they would enter the royal service.
Okay, sa verse 8, ang sabi po sa verse 8, meron ba? But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Ang hiniling niya sa chief of staff, si Ashpenaz yata, kung di ako nakakamali. Tama ba, Sister Dina? Okay. Humingi siya ng permiso not to eat this unacceptable food. Okay? At sabi po sa verse 12, please test us for 10 days on a diet of vegetables and water. Sabi ni Daniel, 10 araw lang hiniling namin. Tingnan mo, after the 10 days, kung ano ang magiging resulta. And true enough, mga kapatid, pagkatapos nun, nung pinresent sila sa harapan ng hari, sila itong mas sturdy, mas healthier, di ba? Full of vitality, excellent, compared to those who ate yung pagkain na inaalok ng hari. Okay. Shadrach, Meshach, and Abednego were committed to set to eat the less desirable food while in exile. Okay, nasa bihag po sila ng Babylonia. Kasama nila itong tatlo si Daniel. Okay? 4 sila nandun, mga kapatid. They stood against eating food from the king's table. And bakit po? Mas pinili nilang kainin yung gulay at uminom ng tubig kaysa masasarap na pagkain na inaalok sa kanila, na binibigay sa kanila. Maaari, mga kapatid, ayaw nilang maging komportable sa piling ng kalaban. Sa lugar na hindi naman kalooban ng Diyos para sa kanila. At mamuhay above their means, okay? They did not went to receive anything just because it looked good or smelled good from the enemy. Kahit na, ang sarap ng amoy pa lang, parang katakam-takam na, no? Itsura pa lang, grabe. Grabe yung presentation ng pagkain. Pero hindi sila nadala doon, hindi sila natukso roon, mga kapatid. Kahit simpleng pagkain, alam nila, ito ang nais ng Diyos para sa kanila. At higit na mas magiging healthy sila. Di ba? Hindi sila magkakaroon ng mga cancer. Dahil lalo na yung mga karne. Pag mahilig ka sa karne, karne ka ng karne, karne ka ng karne. Hindi naman yan madaling nadadigest. Naiipon lang yan sa bituka natin. Nabubulok. Kaya bago kayo kumain muna kayo 30 minutes before your meal, eat fruits. Okay? Madaling matunaw kahit anong klaseng prutas. Ngayon, kung hinuli nyo ang prutas, nandun na yung karne, nandun na yung iba pa, mga carbohydrates, ang hirap-hirap nilang, tunaw na yung mga prutas, pero yung mga karne, yung ibang pagkain, nandun pa rin, nakastak, nabubulok na. Kaya anong labas? Nagkakaroon ng mga cancer. Kaya kung malahal natin ang ating mga katawan, matututo tayo, alagaan ito. Huwag kayong kumain ng bawal na alam nyo, pwede naman kainin, pero huwag naman sobra. Patikim-tikim, patikim-tikim, pwede. Pero yun, lamunin mo na talaga. Ang sarap kasi. Lalo na iluto ni Mami na kaldereta, na lechong kawali. Ham, 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 ham. Magutom na kayo ngayon. Hallelujah. Pero alam nyo, di ba huli ang lahat? Di ba? Brother Rene, hindi pa huli ang lahat. Kasi ibang mga kinakain natin, sani, kaya tayo nagkaka-arthritis, rayuma, tas engka-engka. Ngayon tayo sa paglakad, aray ko po, maga na yung aking tuhod, hindi na ako makatayo.
Alam mo na nga may lahi kang ganun, ingatan mo yung mga kinakain, kung pwede, di ba? Okay, praise the Lord. Ang bato-bato sa langit ang tamaan ay, aray ko po, sakit. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Number 2 na tayo. I believe, alam nyo na why these 3 young men, Hebrew men, were so committed to the Lord. Ano po? Committed sila kahit sa pagkain. Okay, number 2, they chose their companions well. Mga kapatid, itong 3 Hebrew young men, sila ay companion ni Daniel. Magkaibigan sila, mga kapatid. They shared a friendship that stood the test of hardship. Sa panahon na hirap sila mga kapatid, magkakasama sila. Sa panahon ng tagumpay, magkakasama sila. Sa panahon ng wealth, kasama sila. Sama-sama together. Even, mga kapatid, sa mga panahon na ang kanilang buhay ay nalalagay sa alanganin. Okay? Meron ba kayong mga kaibigan na kahit anong sitwasyon, maaasahan nyo, nandyan? Aba, praise the Lord, mapalad po kayo kung ganon. Amen? Now, sino sa inyo may mga kasama? May mga kaibigan? Or do you keep company with people na alam nyo, hindi naman lumalakad sa gitna ng kalooban ng Panginoon. They do not do the right thing. Alam natin na mabisyo sila. Alam natin na super marites. Alam natin na judgmental sila. Bawal na nga judgmental. Tumigil na nga pansamantala. Yung judgmental, di ba? Walang judgmental. May mga kasama kayo o kaibigan na napaka-critical. Puna ng puna. Pansin ng pinsin. Ano pa yung suot mo? Para naman taga-bundok ka. Di ba? Kung yun lang ang kaya mo, bigyan mo ako ng damit na hindi parang taga-bundok, na parang taga-syudad. Sino ang kaibigan mo, kapatid? Piliin natin ang ating mga kasama. Piliin natin ang ating mga kaibigan. Huwag yung mga kaibigan o mga kasama that will bring you to distraction o kapahamakan. Yung mga kaibigan, mga godly friends, mga kasama who would give you good and godly advice. Makakatulong sa inyong pagmamature. Kasi napaka-immature mo. Ngayon, itong kaibigan mo, dahil mahal ka, gustong-gusto niya makita, mag-mature ka din. Di ba? Masyado kang sensitive. Gusto ng iyong kasama, lumawag naman ang iyong pangunawa. Amen? Tuturuan ka sa tama. Okay? Tuturuan ka ng tamang kaibigan mo sa mga bagay na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, don't be fooled by those who say such things. For bad company corrupts good character. Okay. Ang masamang kasama ay nakakasama ng mabuting karakter kung ikaw ay mabait na tao. Dahil sa pagsasama mo sa kanila araw-araw, nadadigest mo, natatransfer sa'yo ang bad vibes nila. Sa kalaunan, iba na rin ang lengguwahe mo. Sa kalaunan, ikaw ay napaka-negatibo na rin. Puno ng takot. Walang lakas na loob. Hindi kayang manindigan sa katotohanan, sa prinsipyo, nadadala ng prinsipyo ng iba. Piliin natin ang ating mga kasama, mga kapatid. Tell me who your friends are. I will tell you who you are. Totoo po itong sayings na to. Bakit nandyan yan?
Kasi may katotohanan. Ang bulok na kamatis, ilagay mo sa mga maaayos, kalaunan, sa katagalan, mahahawa na rin. Pag chinek mo, nabubulok na rin pati yung iba, nahahawa. Sabi mo sa katabi mo, ayoko mahawa. Ayoko mahawa. Praise the Lord. Glory to God. Now, it is important. Go muna tayo sa Proverbs. Proverbs chapter 13 verse 20. Ano po ang sabi dyan? Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Yung mga ano ba yung sa Tagalog, yung mga fools? Mga hangal. Di ba? Kapag kasama mo mga yan, nako, pati ikaw makakaproblema. Madadamay ka sa problema. Kung ayaw mo madamay, iwasan mo sila. Okay? Be with wise people. May matutunan pa tayo. Ha? Di ba? Di ba? Di ba? Sabi ng apo ko, di ba? Di ba? Makulit ang di ba? Di ba? Kinukulit ko rin si sisters. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabi sa verse 20 ng chapter 13 ng tapos na pala tayo magbasa niyan. Ano po? So it is important mga kapatid na tayong lahat ay tumatayo kasama ang ating mga mabubuting companions. Okay? Yung mabubuti na mga kasama natin, mga kaibigan, mga kapatiran, kahit sa loob ng iglesia, mamili tayo kasi meron naman din talaga na hanggang ngayon hindi nagbabago. Hindi to chismis, kapatid. Ito totoo. Para bang ang tagal nilang mag-mature. Ang tagal ng pagbabago sa kanilang buhay. Huwag ka lang magsalita ng medyo alanganin. Masasaktan na, hindi ka napapansinin. Naiiba na ang meaning. So, mahalaga. Dahil maayos ang ating mga kasama, mga kaibigan, so, kailangan paninindigan natin. Stand with them. Huwag natin sila iwanan. Kaibigan lang kapag sa maayos, sa magaganda. Tapos pag medyo alanganin na, may problema na, iiwanan na natin, bahala siya. Sama-sama kayo. Diba? Tulungan mo sa problema niya. Kung ikaw meron, bigyan mo kung nangangailangan siya. Amen? Kung pinagpapala ka ng lubos, rumaragasa ang iyong pagpapala, share mo sa iyong companion. Masarap kaya mag-share at makita mo ang kagalakan. Tapos makita mo pa doon sa pag-abot mo. Salamat sa Panginoon. Salamat, kapatid. Diba? Kita mo talaga, iyak to death siya. Diba nakakaano talaga ng puso? Feel na feel mo yung kagalakan. Sabi ni Jesus, it's better to give than to receive. Kaya, asamin natin na tayo rin ay pagpalain ni Lord para maging blessing. Hindi puro tanggap tayo ng tanggap. Kailangan tayo rin ang magbigay. Tayo rin ang mag-share. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, hindi lamang yun mga kapatid. Pareho kayo ng iyong mga kaibigan, kasama, yung mga companions nyo, na huwag kayong magkompromiso. Kahit saan kayo lugar naroon, kahit anong panahon, sitwasyon, huwag kayong magkompromiso sa inyong mga convictions. Even in the face of death. Amen? Do not compromise. Number 3, ano pang nakita natin? Anong natutunan natin sa buhay ng tatlong Hebrew young men? They had confidence. Kumpiyansa sila. Okay. How did these 3 Hebrew young men arrived at that level of confidence in the Most High God? Bakit? Siyempre, nag-i-spend sila talaga ng time. Diba? With the Lord. Connected sila. Divinely connected.
Bagamat hindi pa nila nararanasan yung ating nararanasan ngayon, napakapalad natin. Kasi sila nagre-rely lang nung araw sa mga kwento ng kanilang mga lolo't lola, sa mga kwento ng history ng kaganapan sa Israel. But kahit na ganon, naniniwala sila, naninindigan sila, alam nila kung sino yung Diyos na pinagsisilbihan nila, kung sino yung Diyos na kanilang wino-worship, mga kapatid. They were confident. They expressed faith in God to save them. Alam nila kahit anong problema, anumang mga suliranin, tutulungan sila ng ating Panginoon. They expressed or they knew God could deliver them from the fiery furnace and they were willing to take their life on it. Ang tindi nitong tatlong Hebrew young men. Sabi nila, patay kung patay. Di ba? Kaya ba natin sabihin yun? Patay kung patay. If we die, we die. But we are not going to worship the idols of Babylon. Yung 90 feet high and 9 feet wide na gold statue ni King Nebuchadnezzar. Okay? Graven image yan para sa kanila. Ano yan? Yung idols. Kaya hindi nila sasamba. Sabi sa Daniel 3:6, anyone who refuses to obey will immediately be thrown into the blazing furnace. Ang batas ng hari hindi pwede mabali, mga kapatid. Ang hindi sumamba sa rebulto na itinayo, ginawa nila, ay itatapon sa naglalagablap na pugon. Okay? So take note, hindi ito yung basta-basta na oven na ginagamit natin sa ating bahay na pangluto. Ito yung, it's a very huge industrial oven, mga kapatid, where they made bricks and they smelted the metals in. Napakalaki na pugon, mga kapatid. So Shadrach, Meshach, and Abednego could have compromise, di ba? Sa sitwasyon na yun, pwede sila magkompromiso or made excuses. But they chose to honor and glorify the Lord their God. Ang sabi po nila, at kahit na hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa rebulto, dyan sa graven image. Okay. At dahil confident po sila na ililigtas sila ng Diyos at nakita naman natin hindi talaga sila nagkompromiso sa kanilang pananampalataya. Okay. So, sa panahon ng mabigat na krisis, mga minamahal kong kapatid, dahil tayo ay sumunod sa ating Diyos, sasamahan pa rin tayo ng ating Panginoon hanggang doon sa gitna ng pugon ng problema. Amen? Ganito ang ginawa ng Diyos sa tatlong tao na ito, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kapatid, God does not always rescue us from our circumstances. Diba? Hindi lahat ng panahon, puro yes ang sagot ng Lord sa atin. Minsan hahayaan niya dumaan tayo doon para may matutunan tayo. But when you walk through that fiery trials in life, that fiery trials in life, asahan natin bilang mananampalataya, we can be certain the Lord will walk with you through them. You will never walk alone, okay? When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of the lark. Walk on through the rain, walk on through the storm. Tama ba? And
Praise the Lord. Kasama natin si Lord. Amen. Kasama natin si Lord. Purihin ang Diyos. My God is well able to deliver me from this fiery furnace. Well able to supply all that we need. But even if He doesn't, I'm still good because He is still God. Amen. Pinapalakpak yun, mga kapatid. Hallelujah. Ilang minutes pa meron tayo, my dear? 5 more minutes? Sige, habulin natin. Now, how to develop uncompromising faith? Una, obedience is needed. Acts chapter 5, verse 29. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than man. Okay? Ang ating mga convictions, mga kapatid, matters talaga. Bilang Kristiyano, we should obey the Lord at all times. Obedience is better than sacrifice. Makita natin ang mga disciples nasa gitna ng persecution at sila'y naranasan makulong dahil lamang sa pagtuturo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit pinagbawalan sila, hindi sila napigilan. All the more, nagturo sila. Nung sabi ng Holy Spirit, preach the gospel. Ginawa nila, sumunod sila. Hindi sila nagkompromiso, mga kapatid. Amen? Go, go, go! Preach the gospel. Glory to God. So, sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 3, be careful to obey so that it may go well with you. Hallelujah. Salita po ito ng isang tao na hindi nagkokompromiso. Amen? Amen. So, itong tatlong Hebrew young men, sa ibang Bible, sabi sa kanila, children. Okay. So, they demonstrated obedience in the face of incredible danger. They were literally thrown into the fiery furnace. Okay? But still, they chose to obey, to be obedient to God instead of obedient to King Nebuchadnezzar. When we obey God rather than men, ano mangyayari sa atin, mga kapatid? Anong nangyayari? We give God the highest praise and the highest honor. Amen? Purihin ang Panginoon. So, whatever happens, ano man ang ating mga sitwasyon, do not compromise your faith. Just obey the Lord. Okay. Praise God. Palakpak natin. Palakpakan natin si Lord. Number 2, trust fully in the Lord. Pag sinabi mo trust fully, hindi half, hindi ito ilang percent. 100%. Put your total trust and total dependency sa ating Panginoon. Sabi sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Trust therefore in the Lord. So you need to trust fully in the Lord. But trust can be a difficult attribute to find in a person. Hindi lahat mapagkatiwalaan. Hindi lahat maaasahan. Hindi ba? Mayroon talaga, nako, pag sinabi mo yung sekreto, secret lang sa atin lang to, ha? Oo, atin lang. Maya-maya paglabas ng pintuan, dami nang nakakaalam. Uy, prayer, ha? Mahalaga. Si ganito, chu. Buti hindi humahaba ang nguso, ano? Nako, kaya mag-ingat tayo. So, trusting God truly is a blessing. Okay? So, set aside your troubles, your anxieties, your fears. Cast them all upon the Lord because the Lord cares for all of us. Amen. Praise God. And number 3, last na. Hallelujah. Be courageous. So, number 1, ano ang number 1 natin? Obedience is needed. Number 2, trust fully in the Lord. Number 3, be courageous.
Ang sabi po sa Joshua 1 verse 6, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Ikaw ang hinirang ng Lord. Ikaw ang tinawag ng Diyos. Ikaw ang maglilid sa kanila, sa iba, para tumaas ang kanilang pananampalataya, para magkaroon sila ng magandang perspective sa buhay. Pinili ka, magpakatatag ka, kapatid. Okay? Huwag kang matakot, kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Have the courage to stand and fight for your faith. Fight, fight, fight. Di ba? Nasa tamang pananampalataya tayo. Hindi tayo kulto, kapatid. We believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Triune God. We believe in the virgin birth. We believe that Jesus will come back for the rapture of the church. Second coming niya, naniniwala tayo ng mga bagay na ito. Hallelujah. Putting your trust in God is the way forward. Trusting God truly is a blessing. Ay, bakit ako bumalik sa trust? Hallelujah. Ako yata ang nagugutom, hindi kayo. Hallelujah. Yun. Paano maging courageous? Isaiah chapter 41 verse 10, don't be afraid. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Tatawa-tawa ka. Huwag kang matakot. Ha? Don't be afraid. Lagi na lang ito sinasabi ng Lord sa akin, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay? Huwag kang matakot. Ano man mangyari. Okay. For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. Tutulungan tayo ni Lord. Hindi tayo pababayaan. Mahal niya tayo eh. And He will uphold you with His victorious right hand. Mga kapatid, make your stand clear. That you belong to Jesus. Na kayo, disciples, followers ni Christ. Huwag niyo ikahiya ang salita ng Diyos. Di ba? Preach the gospel, the full gospel. Preach the truth in season and out of season. Do not be afraid. Ano man ang sasabihin sa iyo ng tao, basta ginagawa mo ang tama, ginagawa mo ang Great Commission, ikaw ang mapagpala, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Makita natin si Daniel, hindi naman siya nawindang doon sa decree. Di ba? Napakadaming inggitero talaga nung araw sa Babylonia. Balak i-promote si Daniel ni King Darius. Kaya maghanap nga tayo ng butas dyan sa taong yan. Ipo-promote. Tayo maging under niya. Hindi tayo papayag niya. Sige, gawa tayo ng decree. Papipirma natin ang hari. O nagawa nila. Pero hindi natinag si Daniel. 3 times a day, nanalangin siya. Hindi nagbago yung pagsamba niya sa Diyos. Yung integridad niya, hindi nawindang. Kaya yun ang kanilang ginamit. Binutasan nila dahil sa faith ni Daniel. But Daniel was full of courage because of the Lord Almighty na nasa kanyang buhay. Amen? Kahit na tinapon siya sa lion's den, kahit labag sa kalooban ni King Darius kasi minahal na niya si Daniel. Sabi niya, tutulungan ka ng Diyos mo. Isipin mo yan, unbeliever na in position, in authority, sasabihin, tutulungan ka ng Diyos mo, huwag kang pabayaan. Tinapon sa lion's den. Anong nangyari? Nilapa ba ng mga leon? Hindi, masarap ang tulog. Baka ginawa pang, sabi ni Pastora Virgie, ginawa pa yatang unan yung mga leon. Ang sarap ng tulog. Kinaumagahan, nandun na si King Darius. Daniel, talagang hindi ako nakatulog, magdamag. Sa kaiisip sa iyo, lungkot na lungkot ako. Daniel, buhay ka pa ba? Oh, mahal na hari, eto ako, buhay na buhay. Hanguin si Daniel. Praise the Lord. Ngayon, magkakaroon ng batas. Lahat kailangan sa lahat ng sulog ng lugar ng Babylonia. Lahat kailangan magkaroon ng
takot sa Diyos ni Daniel dahil siya ang Diyos na gumagawa ng himala, signs, wonders, and miracles. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, sa pagwawakas mga kapatid, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, you can never please God without faith. Totoo nga naman, di ba? Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. So keep the faith and do not compromise under pressure. Never ever give up. Never ever compromise, my dear brothers and sisters. Tumayo po tayong lahat. Let's give glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Let's give praise and glory to the King and Lord of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Tayo po sumamba sa Lord. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. O purihin ka, Panginoon. Sa umaga na ito, akin pong dinadala sa trono ng awa at biyaya niyo ang aking mga kapatid na narito sa iyong banal na presensya. Maging yung mga kapatiran namin at mga tao na nakikinig sa kani-kanilang mga telebisyon, nakikinig, Panginoon, at they are watching right now sa FB live stream. Touch each and every one of us right now. Maging sila na nakikinig all over the world. Maraming salamat dahil hindi kayo nalilimitahan sa oras, sa distansya, maging sa espasyo. Kung anong gagawin ninyo sa lugar na ito, O Diyos, kaya nyo ring abutin ang bawat isang nakikinig sa telebisyon. Kaya nyo ring abutin, O Diyos, ang lahat ng mga nagwa-watch over FB live stream. Sa oras na ito, kapatid, meron ka bang problema? Meron ka bang pagsubok? Pangangailangan ba? Matindi ba ang kinasusuungan mo ngayon na para bagang nasa matinding pugon ka, nasa matinding apoy ka, napakiramdam mo wala nang solusyon, napakiramdam mo hindi malulutas ang iyong problema. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, kapatid, kung talagang nakikinig ang iyong puso sa oras na ito, stand up for your faith. Let the faith that God deposited in you be strong, be powerful, that it will convict you even right now
and you will commit to the Lord everything. Lahat ng hindi mo kayang gawin, gagawin ng Diyos in behalf of you. Magtiwala ka lang, kapatid. He is doing something great, something wonderful, something miraculous is going to happen in your life, kapatid. Maniwala ka, manindigan ka sa pangako ng Diyos sa iyong buhay. Hindi siya Diyos na nagsisinungaling. He is able to touch you. He is able to heal you. He is able to make you strong and mighty in His presence. Right now, let's recommit our faith to the Lord. Itaas muli natin ang ating trust sa ating Panginoon. Let's be seriously committed sa ating mga calling, sa ating mga ministry assignments, sa ating mga tungkulin sa ating family. Baka naman napapabayaan mo na ang iyong pamilya at sobrang busy ka na sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng iglesia. Ngunit ang iyong mga anak ay nagrereklamo na. Ang iyong asawa ay hindi na komportable sa iyong ginagawa. Kapatid, gumising ka. Nawa marinig mo ang maliwanag na tinig ng Diyos sa umaga na ito na nagsasalita deep in your spirit in the name of Jesus. Anumang mga bagay na dapat baguhin sa atin mga kapatid, hayaan natin. Bigyan natin ng laya ang banal na Espiritu Santo upang kumilos sa ating mga buhay, upang tayo'y baguhin. At tayong lahat ay makaranas ng matinding ulan ng pagpapala. Kung paano literal na bumubuhos ang malakas na ulan, bumuhos ang malakas na ulan bago tayo pumarito sa church. Nagsasalita ako bilang lingkod ng Diyos, bilang spokesman ng ating Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dinedeklara ko ang rumaragasang pagpapala sa iyo, kapatid. Raise your hands up high towards heaven. Receive! Receive! Receive right now your healing, your blessings, your protection, your answer to your long prayer requests. In Jesus' name, anuman yan, kapatid, alam mo at alam ng Diyos yan. Nalulungkot ka ba? Hayaan mo, aliwin ka. I-comfort ka ng Holy Spirit. Ibigay natin lahat kay Lord, maging yung lungkod natin. Kayang-kaya ni Lord sa buhay natin. May problema ka sa trabaho? You are being demoted ba? Kapatid, buhay ang Diyos mo. If you believe, if you are confident sa salita ng Panginoon, sa Diyos ni Daniel na nag-promote sa kanya sa pangalan ni Jesus, be promoted. Receive your promotion right now. Promotion is coming. Promotion is coming. Even sa ministry mo, kapatid. Shandarabakialaraba shandoroboyande. Sandarababariando robo sikayalararabahay. Shandarabakandarababorayande. Hallelujah. 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 Believe. Believe. Just believe. Just believe. Never, never give up. Never compromise God's promise to you, kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos na nagpapala ng lubos. Purihin ang Diyos sa mga dreams ninyo na nagkakaroon na ng katuparan.
bago kayo nag-dream para sa inyong buhay, para sa inyong pamilya, una na nag-dream ang Lord. Una nang nanaginip ang Diyos para sa inyo at para sa akin, kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for the outpouring of your blessings, for the outpouring of God, on everything that you have planned for all of us to receive right now. This is our prayer, and we thank you so much. We're so grateful. Hallelujah. Oh, we give you all the highest praise, the honor, the reverence, the adoration, in the mighty name of Jesus Christ our Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha, the Omega, the Lion of the tribe of Judah, the soon-coming King. Oh, Shanda buhay ang ating Diyos! Buhay! Buhay! Buhay ang Diyos natin! Oh, hallelujah! Thank you, oh, dear Holy Spirit. We love you. We adore you, Holy Spirit, our friend, our mentor, instructor, teacher. Oh, hallelujah. Let's hug the Lord. Sige po, imagine niyo nandyan si Lord sa tabi niyo. Hug Him. Hug Him. Hallelujah.